Base po sa mga lumalabas na report, kumpirmadong kukuha ng bagong import ang Ginebra kapalit po ni Justin Brownlee. Kumpirmado rin po na nagbigay na ng reaction si Justin Brownlee tungkol sa lahat na nangyayari sa kanya matapos pong kuhanin ng gintong medalya dito sa China. Paano ang Gilas Pilipinas sa pagkawala ni Justin? Sino ang posibleng pumalit? Titignan po natin. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat po ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Kung si Al Francis Chua ang tatanungin natin, kailangan pa bang itest ang sample B para i-contest ang resulta ng sample A? Ito po ang kanyang sinabi sa report ni Sir Ben Terrado sa Spin. Ang nabasa ko na kung mag-aapela ka, bubuksan nila ang sample B na tinatawag. Kung titingnan mong proseso, ang A at B, iisang ihi lang yon. Bakit mo sasabihin sa kanila na buksan? At tanungin sila, o i-contest mo, yung bubuksan, ganun din. Kung ako tatanungin, hindi ko na i-contest. Pareho lang naman ng laman. Mautak si Al Francis Chua kasi doon din po nagmula yung sample A kung saan nagpositibo or positibo yung resulta. Para po sa kanya, ang dating lang po nun sa akin, wala nang kwenta yon. Kasi nga, iisang ihi lang po yun eh. Malamang, ang magiging resulta po talaga nun is positibo rin katulad ng sample A. So parang nagiging realistic lang ang approach ni Al Francis Chua, di ba? Para kasing pahirapan mo lang sarili mo sa pag-contest pero yun ang magiging resulta. Pareho pa rin sa dulo at yun ang masakit po doon. Ibig sabihin nun, sayang lang ang oras na ginugol mo sa pag-challenge sa resulta po ng sample A. Kung wala na silang plano pang i-contest ang resulta ng test ng ITA, ano ang gagawin nila, di ba? May plano na ba sila kay Justin Brownlee na import nila dito sa Ginebra? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Ben Terrado sa Spin. Maghihintay na lang kami kung ano sasabihin nila. Sa ngayon, wait and see kung anong gagawin kay Justin Brownlee. Doon tayo sa wait and see. Tama lang yun kasi hindi pa po nila alam kung anong ibababang hatol kay Justin. At siguro once na bumaba na po yung hatol, doon pa lang po sila gagawa ng hakbang kung anong gagawin kay Justin na dapat ay kasama ng Ginebra na magdedepensa ng titulo sa pagpasok po na susunod na conference dito sa PBA. Sa ngayon, ayaw pa po nilang gumalaw kasi masyado pang maaga para ayusin ang dapat ayusin. Pero sigurado po tayo na meron na silang plan B sakaling hatulan na nga po etong si Justin Brownlee. Kung hindi kumbinsido si Al Francis Chua na buksan pa ang sample B para i-contest ang resulta ng sample A, paano kung gusto ni Justin Brownlee na i-challenge ang resulta? Anong masasabi niya rito? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Nasa kanya na yon. Andito lang kami sa likod niya. Masyado na kasing personal yan. Dapat din nating igalang ang gusto niya, di ba? Binibigyan namin siya ng feedback para matulungan siya. So ano man ang maging desisyon ni Justin, nakasuporta lang po ang lahat. Partikular po si Al Francis Chua, base na rin po sa kanyang pahayag sa media. Maganda yung sinabi niya na irerespeto nila magiging desisyon ni Justin kung i-challenge man niya ang resulta o hindi, di ba? Tama rin yung sinabi niya na masyadong personal na yun kasi andun pa rin kay Brownlee ang huling say, di ba? Kung itutuloy niya or hindi na ang pangalawang test. Para po sa akin, yung mga salita ni Al Francis, nagpapakita lang po yun ng paggalang po nila sa karapatan ni Justin Brownlee. Sa October 17, sasabak na po ang Ginebra sa PBA versus Converge na tila tuluyan ng papalitan si Justin Brownlee. Ano ang paliwanag dito ni Al Francis Chua? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Kung ako tatanungin mo, sakaling palaruin namin si Justin, baka ma-misinterpret lang ng mga nag-iimbestiga sa kaso niya, di ba? Palalalain lang nun yung mga bagay-bagay at mas masasaktan doon ang Ginebra. Halimbawa, 3-0 na tayo sa Commissioner's Cup. Tapos sasabihin nila na hindi siya dapat maglaro. Baka ma-forfeit yung panalo namin. Kaya sabay na lang sa Agos. Mabigat naman talaga yung palalaroin nila si Justin kasi nga may kaso na hindi palang lumalabas ang hatol kung ilang buwan or taon ang hindi siya pwedeng sumalang dito sa court. At kung itutuloy ng Gin Kings na palaruin siya kahit may ganung nakaambang hatol, delikado talaga sila doon. At yan ang iniiwasan ni Al Francis Chua na mangyari po sa hinaharap. Ayaw nilang mangyari po yon. Kaya yung pagkuha ng bagong import, sino man yan, mas malaya po sila doon. Walang sakit ng ulo, sabi nga po nila. Ayon na rin sa balita, sinabi na ni Al Francis Chua kay Justin Brownlee na kukuha sila ng import. Ano ang mga sinabi niya sa pag-uusap nila ni Justin tungkol dito? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Sinabi ko kay Justin na maiiwan tayong nakabitin kung hihintayin natin ang investigasyon para maglaro. At sana maintindihan mo na naghahanap kami ng iba. Grabe no, sakit po nun. Yung ibinigay mo lahat para maibigay mo ang gold medal sa bansa tapos kalaunan. Ganun yung mangyayari, di ba? Pero wala kasing dapat sisihin dun eh. Totoo yung sinabi ni Al Francis na mabibitin sila kung hihintayin yung hatol sa kanya. Kaya walang ibang option kundi kumuha ng bagong import ang Ginebra para sa susunod na conference ng PBA kung saan sila po yung magdedepensa ng corona.
Sa naging pahayag ni Alfrancis Chua sa harap ng media, nabulgar din po na nag-usap sila ni Justin. Ano ang naging reaction ni Justin sa issue? Ito po ang sinabi ni Alfrancis Chua sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Usap kami on the phone and we just laugh. After the historic gold, binigyan man lang sana kami kahit 1 linggo para magsaya. Justin said, yeah. Tawanan lang kami. Basta kami, we did our best para mapasaya mga Pilipino. Ang sakit talaga no? Isipin mo hindi man lang sila nakapag-celebrate ng maayos kasi bumulaga kaagad ang isyong positibo po siya sa cannabis. Kung iisipin mo talaga, ang daming player. Si Justin talaga yung nagpositibo. Ang player na nagpahirap sa China, sa Iran, sa Bahrain at Jordan. Kaya hindi mo rin masisisi siguro kung bakit gano'n ang pahayag ni Alfrancis na hindi man lang sila binigyan ng 1 linggo para mag-celebrate. Tama naman kasi ganun katindi po ang naging kaso ni Justin Brownlee. Parang dapat nasa celebration mode pa po sila, pero ang sakit-sakit ng ulo kasi meron na kagad silang dinadala na mabigat. At eto na nga po yung pagiging positibo ni Justin dito sa cannabis. Nasa US pa rin po si Justin Brownlee hanggang sa kasalukuyan. Kailan nga ba siya nakatakdang bumalik dito sa Pilipinas? Ito po ang sinabi ni Denison Ray Dalupang sa kanyang report sa Inquirer. Inaasahang babalik si Brownlee sa Maynila pagkatapos ng 10 araw na pahinga ng mga manlalaro ng Gilas. Pero nanindigan si Chua na maghihintay sila ng desisyon mula sa kinauukulan tulad ng World Anti-Doping Agency or WADA, Olympic Council of Asia at International Basketball Federation bago i-deploy si Brownlee pabalik sa aksyon. So malinaw po na 10 araw matapos ang bakasyon, babalik po si Justin dito sa Maynila. Pero wala pong linaw kung tutuloy po siyang babalik o kung babalik pa po siya dito sa Maynila matapos po ang bakasyon kasi nga may kaso pa rin po siyang inaasikaso dito sa WADA, di ba? Isa lang po masasabi nating malinaw sa lahat. Iba na ang magtitimo sa Ginebra kasama si Coach Tim Cone. Pero hindi pa naman tapos ang lahat kasi hindi pa naman lumalabas ang hatol, di ba? Malay natin, baka 1 to 3 months lang yan, di ba? So, may posibilidad na makabalik siya sa Gin Kings, maging sa Gilas Pilipinas, kung sakaling ganun lang ang hatol. Sakaling hindi pumabor ang hatol dito kay Justin Brownlee, sino ngayon ang kukuhanin ng Gilas bilang naturalize? Meron pong nagbo-volunteer, matagal na po yan. Sino nga ba yan? Ito po ang sinabi ni Chris Macala sa kanyang official Twitter or X account. Ang hinihingi ko lang naman is maging naturalize. Hindi kailanman tungkol sa pera. Darating ang pera, andyan lang ang pera. Pero nandito pa rin ako kusang humihingi ng pagkakataon makalipas ang 4 na taon. After 4 years, ganun pa rin po ang hiling ni Chris. Siguro panahon na lang makapagsasabi kung kukuhanin siya ng Gilas bilang naturalized player. Sa ngayon, isa lang ang sigurado, nakatutok ang buong sambayanan sa magiging kalagayan ng kaso ni Justin Brownlee. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.